Mga kaibigan, may ikukwento ako sa inyo. Isipin niyo ang pinakamalalang hirap na pwede mong maranasan bilang isang bata, gutom, ulan na hindi natatapos, at isang amang lulong sa alak. Ito ang buhay ng batang si Francisco Kiko de Cruz, ang panganay sa limang magkakapatid na lumaki sa madilim at makipot na eskinita ng Tondo noong dekada 50. Si Kiko, matapang ang loob. Kahit halos wala siyang kinakain sa araw-araw, matalas ang isip niya. Alam niyang hindi siya pwedeng mamatay sa kahirapan na lang. Sa bahay nila, tuwing umuuwi ang kanyang ama na si Mang Malakas Cruz, laging may amoy alak, laging may sermon tungkol sa makabayanismo at laban ng mahihirap pero wala namang dalang pagkain. Ang kanilang nanay Angela, walang ibang ginawa kundi maghanap ng paraan para may maisaing para sa kanila. Pero paano mo bubuhayin ang pamilya kung wala kang trabaho at puro utang ang inaabot mo sa tindahan? Kaya't si Kiko natutong dumiskarte. Nagnakaw siya ng pandesal sa panaderya minsan, nagtrabaho bilang utusan sa palengke, at nang may nahanap siyang libro sa basurahan, binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang pangarap niya, makatakas. Sa Maynila, sa Pilipinas, kahit saang lugar basta't malayo sa kahirapan. Si Aling Angela, napakabuting ina. Hindi siya kailanman sumuko para sa mga anak niya. Noong bata pa siya, pangarap niyang maging guro, pero hindi siya nakapag-aral ng maayos. Napunta siya sa Maynila galing sa probinsya, bumagsak sa isang pag-ibig na akala niya ay magbibigay sa kanya ng magandang buhay. Pero si Mang Malakas, naging mahina. Mahal niya ang kanyang asawa, pero paano magmahal kung gabi-gabi kang umiiyak sa gutom? Paano magmahal kung ang mga anak mo isa-isang nagkakasakit at wala kang pambili ng gamot? Ang mga kapitbahay may awa pero may panghusga. Ang simbahan may tulong pero may sermon. Si Kiko, ang kanyang panganay, nagiging matigas. Hindi na niya kilala kung inosenteng bata pa ito o isang binatang kinalyo ng kahirapan. Alam niyang isang araw, aalis din ito. At yun ang pinakamalaking sakit ng isang ina, ang malaman mong ang pinakamahal mo, kailangang lumayo para mabuhay. At si Mang Malakas? Bakit nga ba siya ganito? Hindi siya palaging ganito. Noong bata pa siya sa Samar, sinasabi niyang siya ay matapang, matalino, may pangarap ding maging isang makabayang leader. Pero sa Maynila, wala siyang nagawa kundi maghanap ng trabaho na hindi niya mapanatili. Kahit anong sipag niya, hindi sapat ang kita at unti-unting kinain siya ng kahihiyan. Sa bote ng Ginebra, doon siya nakahanap ng aliw. Kahit isang baso lang, nakakalimutan niya ang gutom. Kahit isang tagay lang, parang bumabalik ang kanyang dignidad. Pero sa bawat inom, sa bawat sayang nararamdaman niya, mas lalo niyang pinapabayaan ang kanyang pamilya. At alam niyang kasalanan niya. Kita niya sa mga mata ni Kiko ang pagkapuot, sa mata ni Angela ang pagod. Pero paano nga bababangon ang isang lalaking bumagsak na? Ito ang kwento ng pamilya Cruz. Isang kwento ng gutom, pangarap at pagkabigo. Si Kiko, makakatakas kaya siya? O matutulad lang siya sa kanyang ama? Si Angela, hanggang kailan niya titiisin ang lahat? At si Mang Malakas, may pag-asa pa ba siyang bumangon o tuluyan na siyang nalunod sa alak at kahihiyan? Kaibigan, ikaw, anong gagawin mo kung ikaw ang nasa kanilang kalagayan?